laban mo. Naghirapan ng tao, naghirapan ng tao. Laban mo, paglaban mo. Bayan ko, ulong ka po. Bayan ko, ulong ka po. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Ano ng mga sakit? Ano ng mga sakit? Labanan mo, labanan mo. Labanan mo, labanan mo. Bayan ko, ulong ka po. Bayan ko, ulong ka po. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Reputasyon ng volunteers, reputasyon ng volunteers. Sulong mo, sulong mo, sulong mo, sulong mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Christmas is here, hey, Merry Christmas. Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kamisaya sa Pilipinas. A very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas. Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kamisaya sa Pilipinas. A very Merry Christmas to one and all. Kainan at kwentuhan, hindi matapos-tapos. Kantahan at sayawan, buong araw ay kapos. Bawal ang magtampuhan, kung pwede mapahalan. Kung ayaw nyo na mag-usap, maghalikan na lamang. Christmas is here, hey, Merry Christmas. Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kasaya sa Pilipinas. A very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko'y ibang-iba. Pasko sa Pilipinas, walang kasing saya. Christmas is here, hey, Merry Christmas. Pilipinas ko, let's rock and roll. Pasko ay kaysaya sa Pilipinas. A very Merry Christmas to one and all. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, yeah. Pasko sa Pilipinas, Pasko sa Pilipinas, wow. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor.
Magandang umaga, Olongapo. Kumusta po kayong lahat dyan? Ito po ang inyong konsehal, ang inyong Friendship Edic Piano. At ito po ang Sanggunian Monitor sa araw ng Martes, November 11 na po tayo. No? Ang bilis ng panahon at malapit na talaga ang Pasko. So bago ang lahat, binabati ko lang ang ating mga tagapakinig dyan sa City Council, yung mga staff natin dyan. Si Mang Bernie, si Eri Wendell, Mang Nard, si June, si Tino, si Gina Ligaspi, si Susan, si Dave, si Jonathan, si Jaisel, Joey, si Tem, kumusta na kayo dyan? Si Kathy, si Rona, si Ark June, si Ronel, si Mel, si Attorney Nadine. Attorney, kumusta na? Weng Cereso, kumusta na? Weng, si Butch, si Rafi, si Esther, si Doc Mavic, si Obet, si Franz, si Leon, Sheng, Resi, Arayel, Evelyn. Uy, happy birthday Evelyn sa November 10 bukas, no? Si Bien. Kahapon, I'm sorry, is Evelyn pala, nag-birthday kahapon. Si Bien, si Gina Tamoro, si Lito, si Mary, si Joe, at si Joanne ng IPMR. Yon. So nakikinig silang lahat at sa kanilang mga bahay, sila Tonton, si Cholo, si Crizel, si Camille, si Jana, si Luis, Janjan, Moy, Lisa, si Liza, yung asawa ni Jekoy, at si Jekoy nandoon ngayon sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aking mother din ay binabati ko, former Kagawad Rose Piano, at yung aking mga kapitbahay sa Bigonia, at ang aking mga kabarangay sa Barangay Santa Rita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din ang mother ng aking partner, ng aking friendship na si Tet Marzan, Beth Daduya. Magandang umaga at kumusta ka na? Ngayon po ay teka muna, ano bang nangyari kay Kagawad Tet? Ina-expect natin siya today, but tignan po natin kasi medyo mataas-taas po dito at baka hindi pa talaga kaya ni Konsehala Tet Marzan. So antabayanan po lang natin. So ayan po, Martes ngayon at bukas ay meron na naman kaming sanggunian session sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo. At medyo, I think, madugo. Kaya, Friendship Tet, kailangan ka namin bukas o kailangan kita bukas para naman meron akong kakampi. Dahil kahapon ay nagpa-committee hearing na sila tungkol sa, again, yung pagtatayo ng SM Mall, no? Diyan sa KBG Complex o yung kung saan nandiyan ang Marikit Park, ang Convention Center, ang City Museum, ang Gordon College. So baka bukas dahil nagpa-committee hearing sila, usually kapag nagpapa-committee hearing yan ay ino-urgent na agad nila, no? At wala tayong magagawa kung tayong dalawa lang talaga ang boboto ng no at lahat sila ay yes, no? Kaya ayan yung siguro yung mga pag-uusapan, yung sabong na sa first reading na rin at sige, mamaya po isa-isahin po natin yung mga pag-uusapan namin bukas sa aming session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. So ayun po, sa mga nangyari nitong mga nakarang araw, nung Sunday po ay naimbitahan ng inyong lingkod yung pong anak na sikat na rin ngayon, no, ng ating Governor Vilma Santos Rector na si Luis Manzano. Tayo po ay naimbitahan doon sa The House Child, na ito po yung welfare center diyan sa may Quezon City sa Diliman, ano, na kung saan doon po naka-house o doon po inaaruga yung mga batang may cancer. So kalunos-lunos po na makita nito mga bata na ito na yung isa parang baby pa lang, ano, yung mga edad nila 1 year old, 2 years old, 3 years old. Merong isa doon 3 years old na talagang halos wala siyang ilong, tas para siyang baby pero 3 years old na siya, na may mga sakit na cancer. So tayo po ay tinulungan natin si Luis Manzano para magbigay ng kahit papaano konting saya doon sa mga batang may cancer. Binigyan po sila ng regalo at pinakain po sila, at bago po yun ay trinit po sila sa isang screening ng pelikula ni Luis, yung Moron 5, ano, yung part 2 ng Moron 5 diyan po sa Podium Mall, no, isa sa pinaka elitistang mall sa Metro Manila, at alam natin kung gaano kamahal ang manood ng pelikula doon sa Podium Cinema 2, no. Kumbaga sa ano malapit lang po iyon sa SM Mega Mall, no? At yung masa ay talagang sa SM Mega Mall nagpupunta, pero yung mga so-called A and B crowd ay nagpupunta dito sa
podium, no? At doon sila nanonood sa may dalawang cinemas doon eh. So pinalabas itong Moron 5 sa Cinema 2 at libre po yung mga bata na may mga sakit na cancer na kasama yung kanilang mga guardian, yung kanilang mga magulang. At doon po ay pinanood sila ng libre. So kasama po tayo doon, naimbitahan po tayo at tayo din ay nagbigay ng konting tulong doon sa mga bata. So nakaka-relate po tayo dyan sa mga batang may cancer na yan. At ayun po, napakaganda ng aming linggo dahil nga po, syempre ang feeling mo ay nakatulong ka, lalong-lalo na sa mga batang ito na kababata pa, malaki pa ang future dapat pero may mga sakit na cancer. So we wish them all well. Sana po ay mapagaling sila sa awa ng Diyos at maging mabuhay ng normal itong mga batang ito. So mamaya po ay babalik ang Sangguniang Monitor. Babasahin na po natin yung mga agenda para sa aming session bukas. So babalik po ang Sangguniang Monitor. Huwag kayong aalis. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK-FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Unified Youth Organizations at kayo ang nanonood ng Sangguniang Monitor. Nagbabalik po ang Sangguniang Monitor. So bago po ang lahat, bago po tayo dumako doon sa agenda ng aming session bukas, ay gusto rin natin ipabatid sa madla. Pero bago yan pala, gusto lang natin sabihin o i-announce yung ating hotline number dito po sa Sangguniang Monitor, 0917-421-3446. Para po yan sa merong mga globe, no? 0917-421-3446. Kung meron po kayong tanong o meron kayong suggestion o meron kayong gustong ipaalam sa madla o i-announce, ano? So mag-text lang po kayo, 0917-421-3446. At yung atin pong Sangguniang Monitor sa Facebook, pwede rin po kayong mag-post doon ng inyong mga tanong. Meron po tayo, hanapin nyo lang po Sangguniang Monitor at i-click at pwede po kayong mag-post doon at magtanong. At ganun din po sa Olongapo City Council, Olongapo City Council page na open page sa Facebook. Marami pong mga mababasa kayo doon na mga balita at expose, no? Actually, yung mga tao ay doon nagpupunta at nagbabasa ng mga balita, no, na hindi ordinaryong nababasa o naririnig sa
mga himpilan na kung saan ay ano ba ang tawag doon, kumakampi sa kasalukuyang administrasyon, no? Kasi importante sa mga komunikasyon at sa media rin, no, na ibalanse po, no, kung sangkaterba ang mga balita tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan at pagpapapogi ng kasalukuyang administrasyon, dapat meron din, no, nababalanse din ang mga balitang yan sa pamamagitan naman kung ano ba talaga ang mga nangyayari, yung mga tipong mga balita na hindi nila i-announce o ibabalita dahil makakasira sa imahe ng kanilang administrasyon. So, kung yan po ang pag-uusapan, ay dito po kayo tumutok sa Sangguniang Monitor at sa aming Olongapo City Council page. At pwede po kayong mag-post doon at magbigay ng inyong sariling kuro-kuro o opinion sa mga nagaganap at nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. Ayan po, ano pa ba ang ating mga balita nung Friday po, no? Gusto lang nating batiin ang ating friendship counselor Tet Marzan dahil siya po ay na-elect bilang Vice Chairman doon sa Federation of Parents Teachers Association sa buong Olongapo po yan. Ang presidente po nila ay si Marlon Austria, yung dating kagawad natin dito sa lungsod sa Iztapinak, at si Kagawad Tet, si Friendship Tet, yung kanilang Vice President. At bilang ano na rin, no, dahil si Kagawad o si Friendship Tet ay presidente ng Parents Teachers Association dyan sa Kalalaki Elementary School. So binabati natin at napaka-successful nung yung second Basic Education Summit na ginawa sa convention hall dito sa atin, at nandoon kami, ako, si Vice Mayor Rodel Soreso ay nandun din, si yung chairman po ng Committee on Education na si Benjamin Cahudo II ay nandoon din, at si Kagawad Noel Atienza ay nandoon din. So very successful, and again, congratulations sa lahat po ng mga na-elect na mga miyembro at officers ng Federation of Parents Teachers Association. So congratulations especially to former Kagawad Marlon Austria and Friendship Tet Marzan. Ayan po yung mga nangyari, at yung session naman po namin bukas, ayan, November 12, yung aming 45th regular session, no, sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. Sa first reading po ay merong 11 items, at sa second reading ay merong 5 items. So tignan po natin, dahil po doon sa first reading ay masyado ng paulit-ulit na po nating binabasa yung ilang items doon, yung mga naunang items. Ewan ko nga po ba kung bakit hindi pa ito tinitable. Matagal na po ito sa first reading, at ayan po, sa item 7, ito yung sa amin pa to din ni Kagawad Tet, Draft Ordinance Number 2014-0-31, an ordinance prohibiting any acts of discrimination within the city of Olongapo on the basis of sexual orientation, gender, disability, age, health status, religion, race, and nationality. Sponsored by City Councilor Eduardo J. Piana and City Councilor Irma Yvette Marzan Estrella. Ito po ay hinihintay natin na i-refer, no? Kasi hindi po namin komitiba ito ni Kagawad Tet Marzan, pero wala po kasi nagsusulong ng ganitong panukala, kaya kami na po ang nagsusulong nito. Ang proseso po dapat nito ay i-refer ito ng ating Vice Mayor or Presiding Officer sa committee chair, no, ng women or ng iba-iba po to, no. Pwede itong committee as a whole, no, itong klase ng ganitong klase ng ordinansa. So hinihintay po natin 'yon, pero dahil po may time, no, may time po iyan, yung kapag hindi na a-actionan ay pwede po na namin, ay pwede automatic po na dapat ay pumupunta na ito sa second reading
So baka ganun na po ang mangyari, no, na kapag nag-lapse na yung time, no, ay dapat punta na to sa second reading, at kung talagang walang mai-refer dito ang presiding officer tungkol sa ordinansang ito, ay ewan ko lang kung papayag sila, kasi alam nyo po kaming dalawa na lang ni Konsehala Tet Marsan ang miyembro ng minority, at siguro aminin man ang aming mga kasama o hindi, kapag po kami ay nagsusulong ng mga panukala, ay talagang medyo merong paghaharang na nangyayari doon sa mga panukala namin, dahil hindi po kami ang majority, at ang mangyayari po niyan kapag pinilit namin ito at ayaw ng majority, masasayang po yung aming panukala. Pero yun na nga, siguro kung talagang walang mangyayari doon sa mga sinusulong namin ng mga panukala, ay ipapa-approve namin ito. Kung ayaw nilang ipa-approve, ay bahala po silang managot, kasi ang amin lang naman sinusulong ay para lang sa taong bayan. So mamaya po malalaman niyo pa yung iba naming isinusulong na panukala ni Konsehala Tet Marsan. Sa item 8, draft resolution number 2014 R-114, a resolution ratifying the memorandum of agreement entered into and signed by City Mayor Honorable Roland C. Paulino with Bez Finds Exhibit, represented by its agent, Mr. Sonny Boy M. Bayantol, regarding the conduct of the Christmas Bazaar, sponsored by City Councilor Aluela M. Bundang Ortiz. So ito po yung tungkol dyan sa night bazaar o Christmas bazaar o night market para sa marami, kasi ayaw nga nila itong tawaging night market, pero ang mga mamayan ng Olongapo po ay nasanay na kasi na night market ang tawag dito. So ayan na po, hindi ko alam kasi ongoing na yung ano na yan, ano, pero hindi pa nararatify. Andyan na yung night market, gumagana na yan. Ang sabi nga nila Hong Kong style Christmas Bazaar, no, yung nangyayari diyan. Pero pumunta po kayo at tignan nyo kung talagang Hong Kong style. Lalo na yung mga nakapunta na po sa mga night market sa Hong Kong. Tayo po ay nakita naman natin kung ano yung night market, kung anong uri, anong style, kung anong klase ang night market sa Hong Kong. So ikukumpara dito, kasi doon po sa mga debate namin nung nakaraan bago nila ipinapasa itong night market, ay sinabi nila nakaiba talaga itong night market na ito, at maganda ito, at Hong Kong style itong night market na gagawin dyan nga sa may perimeter area sa likod ng Columban College o dyan sa Columban Street, no? Pero ilang beses na po natin dinadaan, halos gabi-gabi ay dumadaan po tayo doon para tignan lang kung ano yung development at yung update doon sa area, kung ano yung nangyayari. Tinitignan natin kung talagang Hong Kong style nga, pero malayo po doon sa sinasabi nilang Hong Kong style night market yung nakikita natin ngayon dyan sa likod ng Columban College. So yung item number 9, draft resolution number 2014 R-115, a resolution of commendation and gratitude to University of Cordilleras through its community arm project, Helen, represented by Dr. Leonardo M. Aguinalde in her capacity as Vice President for Administration and Center for Social Responsibility, CSR, Director for donating several books, 2 kits for K-12 and 5 wheelchairs to several academic institutions located in the city of Olongapo, sponsored by City Councilor Noel Y. Atienza. So ito pa ay medyo matagal na rin, no? Isang donation po, yun na nga, galing pa sa Cordilleras, ano? Yung manggagaling, yung mga idodonate na itong mga libro na to at wheelchair, etc. No? Tignan po natin kung ano na pong update dito, pero matagal na rin po ito dito sa first reading. So sa item number 10, draft resolution number 2014 R-116, a resolution granting the application for the establishment, management, operation, and maintenance of cockfighting within a licensed cockpit arena, and thereby cause the issuance of franchise to the applicant subject to compliance to existing laws, rules, and regulations. Ito po, yung sabong. Yan po ay talagang tinututulan natin. Ayaw natin yung sabong dito sa lungsod ng Olongapo dahil sinabi na natin na dyan sa Dinulupihan may sabong na, sa Subic may sabong na, sa Castillejos may sabong na, sa SBMA, no, paminsan-minsan o kadalasan pa nga ata ay nagsasagawa ng malakihang sabong dyan. Pero ang maglagay ng sabungan dito sa lungsod ng Olongapo na matagal na o ever since ay walang sabong na nagaganap dito,
ay para sa akin ay wag na po. Hindi dapat yan i-prioritize ng lungsod ng Olongapo, no? Alam naman natin, sige, kung gustong kumita para magkaroon ng pondo sa mga projects, marami pong paraan. Pero wag naman sa sabong kasi unang-una yung gusto nilang pagtayuan ng sabong sa lugar na yan, may malapit na eskwelahan doon, no? At alam naman natin na makakasira yan sa kapag ang isang miyembro ng pamilya, lalo na yung tatay na nagtatrabaho, no, at kumikita ng kakonti na nga lang, ilalaan pa ang kanyang pera sa sugal sa pamamagitan ng sabong, hindi po maganda, no? So marami na pong pag-aaral yan at tayo ay naniniwala na hindi ganong ka-productive, no, para sa isang pamayanan katulad ng lungsod ng Olongapo ang maglagay ng malakihang sabungan. Ayan po. Sa item last item sa first reading draft resolution number 2014 R19119, a resolution congratulating and commending the winners of the third regional integrated competition, sponsored by City Councilor Benjamin Cajudo II. At sa second reading naman po, item 1, draft ordinance number 2014-0-22, an ordinance abolishing the garbage collection fees for residential houses. Ito po, kaming dalawa na naman ni Konsehala Tet Marsan ang nagpanukala nito na i-abolish na sa mga residential areas itong pagbabayad ng basura, no? Dahil ito naman ang pinangako ng ating city mayor nung siya ay nangangampanya. So parang tinutulungan nga lang namin ang ating city mayor na matupad yung kanyang pangako, pero mukhang nahaharang po ito. Hinihintay natin, no, kasi dapat magpapatawag ng committee hearing at public hearing, no. Importante ang public hearing dito sa ordinansang ito ay yung chair ng Committee on Environmental Protection at Urban Planning na si Konsehal Noel Atienza. Pero up to now, nung isang beses po ay nagpatawag siya, inaamin naman namin, pero nung nagpatawag siya ay nagkataon naman pong may sakit kaming dalawa ni Konsehala Tet Marzan kaya hindi kami naka-attend. Pero after mga magpo 4 weeks na po na sabi namin ay sana ay magpatawag ulit. Pero up to now ay wala pa po kaming balita kung kailan magpapatawag ng sa gayon ay mapa-apruba na po ito. Marami pong naghihintay. Alam namin marami kaming mga nakakausap na mga tao na naghihintay na kailan ba maaprubahan iyang usapin tungkol sa bayarin sa basura. Sa item number 2, draft ordinance number 2014-0-29, an ordinance providing medical benefits for Olongapo City government employees. Ito po, sa amin dalawa din ni Konsehala Tet Marsan, kami po ang nagsulong nito na mabigyan ng medical benefits ang ating mga empleyado sa gobyerno. Hinihintay po natin magpapatawag ng parang public hearing, no? Nagpatawag na po kami ng committee hearing ni Doc Ed Guerrero, ang chairman ng Committee on Health. At yung na lang po, no, kailangan natin din malaman yung kuro-kuro ng mga mismong mga representative ng mga empleyado ng gobyerno para sa ordinance na to. At yung item number 3, draft ordinance number 2014-0-14, an ordinance prohibiting the use of plastic bags on dry goods and regulating its utilization on wet goods and prohibiting the use of styrofoam within the city of Olongapo and prescribing penalties thereof, sponsored by Councilor Noel Y. Atienza. Matagal na po ito sa second reading. Maganda sana itong panukala na ito, pero ewan natin kung bakit nababalam pa itong ordinance o proposed ordinance na ito. At yung item number 4, draft resolution number 2014 R-118, a resolution confirming the notice of award granted to SM Prime Holding Corporation for the long-term lease and development of the KBG complex known as Olongapo Civic Center complex in connection with the unsolicited proposal submitted to the city government of Olongapo. Ayan po, balita natin, nagpatawag sila ng committee hearing kahapon na sa second reading na po pala ito, no? At medyo malapit lang po ito. So mga kababayan, please po, mag-comment po kayo dito. Ito po yung panukala nila na magkakaroon ng SM Complex. Diyan po sa pag-aari ng gobyerno sa KBG Complex. Lahat po ng lupain dyan na kung saan nandiyan ang Convention Center, ang City Museum, ang Gordon College, ang City Library, ang Marikit Park, no? Lahat po yan ay pag-aari ng gobyerno na ililis po sa SM at magtatayo dyan ng another SM Mall Complex, SM Hotel, SM Call Center, etc. So gusto po naming malaman, kaya importante sa resolution na to, dapat kasi malawak ito, maski resolution lang ito, dapat magpatawag ng
public hearing ang proponent nito. Ang proponent po nito ay yung majority councilors. So, yung mga councilors na kakampi ng ating kasalukuyang city mayor na si Roland Paulino. Sila po, pwera lang po sa aming dalawa ni Konsehal Tet Marzan. No? So, sana po makuha namin ang inyong kuro-kuro, ang inyong opinion tungkol sa bagay na ito dahil malaking usapin po ito dito sa lungsod ng Olonga po. At yung item number 5, Draft Ordinance number 2014-0-30, an ordinance amending Ordinance number 31 series of 2008, renaming the Office of Persons with Disabilities Affairs o PDA to Persons with Disability Affairs Office PDAO. Sponsored by City Councilor Edna Ilanes. Pagpapalit lang po ng pangalan pero ganun din po yun. Hindi naman ganun. Ang importante po talaga yung item number 4, no? Yung tungkol dyan sa pagtatayo ng SM sa Marikit o yung area ng Marikit Park. So ayan po ang nilalaman ng aming session, magiging session bukas sa Sangguniang Panglunsod ng Olonga po. Yan po ang agenda. So medyo madugo yan. Hopefully makasama ko na po si Friendship Kagawad Tet Marzan bukas sa aming session para naman marinig din ang tinig ng minority, ang tinig ng oposisyon diyan sa Sangguniang Panglunsod ng Olonga po. So, ayun po lahat, alas 12 na naman po. Ang bilis ng oras. Time to eat, time for a lunch. Happy lunch po sa lahat. At again, binabati po natin bago tayo magtapos yung ating mga suki dyan sa mga bundok ng Barangay Santa Rita, ng Babayuhan, ng Gordon Heights, ng West Bahak-Bahak, ng Barreto, ng New Cabalan. Ang dami po nilang nanonood na walang mga cable kaya nakatutok sa Sangguniang Monitor sa SBC TV 22. Ayan po, at yung mga security guard, yung mga vendors, lalo na sa palengke, sa bagong palengke, ang dami din nila. At sa lahat-lahat po na walang sawa sa pakikinig ng Sangguniang Monitor at nakatutok dito sa Subic Bay, sa Subic SBC TV 22. Ayan po. So, magbabalik po ang Sangguniang Monitor sa Friday at hopefully makasama talaga na natin ang ating Konsehal Tet Marzan. Again, ito po ang inyong konsehal, ang inyong Friendship Edic Piano. God bless, Godspeed, good skill. Olonga po is worth fighting for. Magandang tanghali po sa inyong lahat. We accept Lady Bed Spacer, and don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs. And